Hello, this is Figa Zima, ang inyong Filipina dito sa Romania. So, ngayon, to be honest, ikikwento ko lang po talaga sa inyo kung ano ang trabaho ng mga nanny at saka domestic helper dito sa Romania pagkabagong dating, let's say 1 year to 2 years. So, hindi tayo makademand ng oras ng trabaho. And then, ang sahod natin dito is nagre-range po siya sa 600 euro for starting po yan. Pero merong ibang mga employer na nag-o-offer after ng example, umabot ka sa kanila ng ilang buwan at nagustuhan kanila, mabilis po silang mag-increase ng sahod. So, yan po. May iba naman na walang pakialam doon. Antayin mo yung 2 years bago sila mag-i-increase ng sahod mo. Pero parang siya, ang tawag nito, ang trabaho dito, kung kayo ay may experience na sa Saudi Arabia, sa bansang Middle East, ayan, alam nyo kung gaano kahirap ang trabaho dyan sa Saudi. So, lalo na rin sa Hong Kong, ang mga amo doon, sobrang perfectionist. Tapos, kailangan mo talaga silang i-serve every time. So, ang experience ko naman dito is hindi naman ganun na kailangan natin sila palaging ipag-serve. Pero pagdating naman sa trabaho, ang experience ko is tudo-tudo. Parang familiar siya sa Saudi Arabia na trabaho. Ganyan. Sobrang nakakapagod at ang hirap. Pero pag alam mo hindi na kaya, mag-demand ka lang sa employer mo, mag-request ka lang ng pahinga, pagbibigyan ka nila. Siguro depende lang din sa employer or depende kung paano ka makipag-usap sa employer mo pagdating sa schedule ng trabaho. And then, yun yung nakikita ko dito na unang salang mo dito sa Romania, huwag kang mag-expect na may pahinga ka talaga. Although, sa umpisa, andun yung, to be honest lang ha, ayaw kong magsinungaling. Pero yung experience ko kasi, magaling sila sa umpisa. Although ganoon ang sitwasyon, pero masasabi ko mas okay naman sila kaysa Saudian at saka sa Hong Kong, ganun, sa mga Chinese people. Makikita ko naman okay naman sila, ganyan. Pero yun lang sa trabaho talagang sagad na sagad. Kasi parang binabawi nila yung gastos nila sa pagkuha ng helper kasi hindi ganun kabilis kumuha ng helper or mura. Mahal kumuha ng helper lalo na kapag galing sa Pilipinas or sa cross country. Kaya expected na po natin na pagdating dito, babawiin talaga nila yan sa trabaho natin, tsaka sa oras natin. So, more on talaga ang pahinga ko dito is, example, ang trabaho ko simula umaga, 7:30 gising na ako, minsan 7 gising na ako. Mag-prepare na ako sarili ko. Tapos, binibilisan ko lang para makapag-start agad ako ng trabaho kasi nga, may mga bata, gising na sila, ganyan. Tapos, ang pahinga ko naman, alas 9 or 9:30. So, depende yan kapag meron silang mga pinupuntahang party o kaya may mga bisita dito yung mga bata, mga kalaro, aabutin din talaga ako ng alas 10 ng gabi bago matapos. So, ang bahay ng amo ko is meron siyang ground floor, basement. Tapos, ground floor, first floor, and third floor, ganun. So, ang hagdan dyan araw-araw, baba-akyat. Andun yung mas nakakapagod siya. Pero, maiko-compare ko naman sa pakikisama nila, mas okay naman dito, ganun lang. Pakikisama. Kasi yun yung kailangan natin, yung pakikisama. So, sa ngayon, yan lang muna ang i-share ko na na experience ko dito pagdating sa trabaho. Pero huwag kayong mag-alala kasi pagkatapos ng 2 years nyo na contract, makakapag-demand na kayo ng sahod, oras, at pahinga. So, yun yung maganda. Tapos, kung may mga tanong kayo like, stay out ba or stay in, ang dito, ang pwedeng status mo, ganyan. Depende kasi, merong ibang mga employer, lalo na sa mga city, kumukuha sila ng helper, pero may sarili rin, kumbaga, kinukuha rin nila ng sariling apartment yung helper, lalo na kung ang kanilang apartment hindi ganun kalawak.
hindi ganun kalaki or wala silang extra na room para sa'yo. So karamihan ng mga applicant ko, meron silang sariling apartment, ganyan. Nakabukod sila. So para silang stay out, ganyan. So ako naman, since nandito ako, ang laki ng bahay nila, meron akong sariling kwarto. Tapos nakashare ako sa kanilang kusina. And ang paliguan ko naman is paliguan ng anak nilang lalaki na bunso. Since hindi naman doon naliligo yung bata, so sa akin na kumbaga ako yung gumagamit. So, ganun lang muna sa ngayon mga sis. Pero ipapakita ko sa inyo yung view sa labas. Ha? Wow! Ipapakita ko sa inyo. Ayan. So, nakakatapat lang kami dyan sa beach. Lalo na pag summer. Ayan, makikita nyo. Lalo na pag summer. Ang daming tao daw dyan. Since hindi ko pa naman na-experience. Pero, ang alam ko ang mga tao dito, mahilig sila magpa-araw, mag-beach. Lalo na at hindi ganun kahaba yung kanilang summer dito. Kaya, sinusulit nila yan. So yung lugar namin dito is napalibutan na kami ng dagat. You see? So, ayan. So, sa ngayon yan lang muna may papakita ko at masasabi ko na experience ko. So, huwag tayong mag-expect ng sobrang ganda pagdating dito sa Europe. Pero kahit papaano, alam natin na may future dito. May future. So, kung gusto nyo yung investment para sa future na maglabas-masok na lang kayo sa lugar ng Europe, go na here, ganon. So, yan lang muna. Paalam.